Para sa pinakamamahal kong anak, gagawin ko ang lahat. Dear Madam Native Filipina, ito na po ang part 2 ng kwentong AFAM ko na pinamagatan mong hindi nakakain ang prinsipyo. Yes Madam, this year lang, 2024 ay nalaman ko na ang masakit na katotohanan. Ako pala ay totoong kabit lang o di kaya ay matatawag na side chick ni AFAM. Napakasakit dahil pang-apat na pala akong naging babae niya. Nagkataon kasi Madam na sa pang-i-stalk ko ng account ni AFAM ay napagtanungan ulit ako. At this time, pinsan naman nung babaeng nang block sa akin na nagsabing si AFAM ko ay partner ng ate niya. At yes, magkaparehas pa rin silang dalawa ng sagot. Ang sakit ng mga binitawan niyang salita sa akin Madam. Ang sabi niya pa, gold digger ako. At natawa pa nga siya dahil pumayag at naniwala daw ako sa kasinungalingan ni AFAM. Nag-send din siya sa akin ng screenshot ng usapan nila ni AFAM. At ang sabi din ni AFAM ay huwag akong paniwalaan kasi gold digger nga ako. Ang sakit talaga at awang-awa ako sa sarili ko pati sa anak ko. Hindi ko lang alam kung edited yung screenshot Madam. Madam, sa pang-i-stalk ko sa account ni AFAM ay may nalaman pa ako. Nagtaka ako Madam kung bakit lahat ng may apelyedong Cantero ay friends ni AFAM sa Facebook. Hindi na ako mapakali na gumawa ng paraan para ang katotohanan ay aking malaman. Kasi every time na ino-open ko ang topic na yan kay AFAM, ay iniiba agad niya ang topic ng usapan. The more na marami akong natutuklasan, the more din akong nasasaktan. Nag-usap kami ulit ni AFAM sa issue na ito. Nitong June 3, 2024 lang. At ang isinagot niya sa akin ay mga pagbibilang ng mga naitulong niya sa amin na hindi pa din daw naging sapat. Kaya ang ending Madam, hindi na po ako nakaimik. Mag 5 years na kami this coming July pero LDR pa rin. Ang pakilala ni AFAM sa akin ay single siya at also back to the people na napagtanungan ko na nagkiklaim na partner ni AFAM ang kamag-anak nila wala namang may pakitang pruweba para matapos na sana at maniwala ako. Kaya naguguluhan talaga ako kung sino ang paniniwalaan ko Madam. Sobra akong nasaktan dahil nagpakatotoo ko kay AFAM sa loob ng almost 5 years. Gumawa pa nga ako ng family tree naming tatlo ng anak ko. At meron din akong album ng memories namin kahit magka-LDR kami. Ginawa ko na pong daily diary si AFAM, yung mga pag-uusap namin araw-araw kasama ang anak ko. Ganun po ako ka-committed sa kanya kahit LDR kami. Bale, nakilala ng anak ko si AFAM nung 2 years old pa lamang siya. At ngayon ay 4 years old na. At hindi ko po alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa aking anak. In short Madam, ako po ay nahulog na naman sa isang maling lalaki sa pangalawang pagkakataon. Pakiramdam ko tuloy lahat ng lalaki mapaanong lahi pa yan ay manloloko. So fast forward Madam, hindi na po ako pinapansin ni AFAM matapos ko siyang kumprontahin. Tawag ako ng tawag pero walang sagot. Palagi din akong nagme-message pero walang scene. Tuluyan na niya akong pinabayaan. So ayun Madam, fast forward ulit, nalaman kong totoong kabit nga ako dahil nakausap ko mismo ang elder brother ni AFAM at naliwanagan ako sa katotohanan. Sinend niya sa akin ang picture ni AFAM kasama ang isang babae. Memories po ito ng Facebook since December 2016. Samantalang kami ay nagkakilala noong July 2019 lang. By the way Madam, yung girl sa picture na kasama ni AFAM ay isang Filipina. Pero nasa Amerika po siya. Kaya Madam, hindi ko na kayang saktan at lukuhin pa ang sarili ko. Parang kailangan ko na lang i-focus ang sarili ko sa aking anak. Kasi ang feeling ko Madam, ang love ay hindi talaga para sa akin. Kasi kahit kailan, walang nakakaintindi sa akin Madam. Pero may time din naman na kahit alam kong niloloko lang ako, gusto ko pa ding ipagpatuloy ito para lamang sa aking anak. Kasi kahit na na-disappoint ako bilang karelasyon ni AFAM, never naman niyang na-disappoint ang anak ko bilang isang good provider at responsableng ama. Malaki po talaga ang utang na loob ko sa kanya. And then fast forward again Madam, napagtanto kong maging practical na lang. Kasi kailangan ng anak ko ng ama na kagaya niya. Kaya ang payo na lang sa akin ng mama at tita ko,
ay wag ko na lang dong ibigay ang full trust at buong puso sa kanya. Dahil nga ganito ang setup ng relasyon namin. Sa totoo lang madam, pakiramdam ko ay nasa gitna po ako ng tama at mali. Pero para sa pinakamamahal kong anak, gagawin ko po ang lahat. Kahit na ang sitwasyon ko ngayon ay kapit patalim ng matatawag. Nasanay na po kasi ang anak ko sa ganitong klaseng pamumuhay na meron kami ngayon. At ayaw ko na po kasing maranasan ng anak ko yung buhay namin nung 2 taon pa lamang siya. Kasi no choice na rin po ako dahil undergraduate po ako. Kahit gustuhin ko mang magtrabaho ay mahirap po akong makahanap ng mapapasukan dito sa amin. Kaya naman madam, sa kay AFAM lang po kami ng anak ko umaasa. Sabi nga po ni mama na hindi ko makakain ng prinsipyo. Kaya sa setup na ganito ay pinili ko na lang na magpakaliteral na robot. Walang pakiramdam kahit deep inside, durog na ang puso ko. At hirap na akong huminga. Ang sabi po ni AFAM by next year, sa month of May na birthday ko, ay pupunta daw siya sa Pilipinas. Kaso baka hindi rin po yun totoo dahil nga sabi ng eldest brother niya, undocumented po siya sa Mexico. Kaya imposible. Kaya po ang real GF niya ay hindi niya po napakasalan. And also kami dito sa Pilipinas ay hindi rin niya napuntahan. Sa totoo lang po parang painless na po ang nararamdaman ko. Parang natuto na ako na maging manhid at pusong bato. Itong puso ko about love ay tanging sa anak ko na lang nagiging masaya. Ganito po pala pag naging ina ka na. Lahat po talaga ay gagawin mo para sa anak mo. Things is back to normal na madam. Para bang wala pong nangyari sa amin ni AFAM. At least po wala po akong kasalanan sa Panginoon dahil hindi po sila kasal at wala po silang anak. Kaya sa tingin ko po okay lang po yon. At least nalaman ko kung ano talaga ang totoo at kung anong klaseng tao si AFAM. Okay naman po ang support niya sa aming mag-ina. Kaya po siguro pinagkatiwalaan at minahal ko ng lubos. Dahil kahit kailan hindi niya po ako napagsabihan ng pagmumura. Kahit ako aaminin ko na paggalit ako at stress siya, ay mahinahon pa rin siyang nakakaintindi sa akin. Kaya akala ko ako lang talaga ang babae sa buhay niya. Alam ko madam na parang magulo ang kwento ko. Sana po tama itong naging desisyon ko. Kasi madam sa totoo lang, sa loob ng 4 na taon at nalaman ng babaeng Pilipina na girlfriend niya sa Amerika ang tungkol sa amin, ay never po akong nakareceive ng any messages sa kanya. Ang rason pa ni AFAM ay hindi niya sinabi sa akin dahil gusto niya daw pong kausapin ako ng face to face para mas maliwanagan ako. Ang sabi ko naman sa kanya, pwede mo namang sabihin kahit magka-video call lang tayo dahil wala namang pinagkaiba yon para sa akin. Ang sabi niya, mas pinili niyang itago na lang dahil alam niya daw po ang ugali ko. Madam, ngayon po ay bumabawi na po si AFAM sa akin. Mas binigyan niya po ako ng time at isa pa, mas hinigitan niya pa po yung padala niya sa amin before. I think peace offering po ito ni AFAM sa amin sa pananakit niya at pag-waste ng time ko. Hello Madam Letter Sender, ang masasabi ko lang unang-una yung AFAM mo napakasinungaling. So sa part 1 ng kwento mo, lahat ng sinabi niya sa'yo, lalo na yung word na virgin siya sa edad niya, ay malaking kalokohan na talaga. Sa umpisa pa lang yan ang talking stage nyo ha, nabola ka na. Ayaw ko nang isa-isahin pa ang lahat ng mga kasinungalingan niya. Madam, maaring tama ang brother ni AFAM na kolorom siya or undocumented. Kaya nga, sa tagal ninyong magka-LDR ay hindi pa kayo nagkikita ng personal. Pati yung girlfriend niyang Pilipina, hindi niya pa napakasalan. No? Madam, kaya pala yung kapamilya ng nagkiklaim na yung tita ate nila ay karelasyon din ni AFAM ay walang maipakitang proof kasi parehas lang kayong dalawa na hindi pa nakikita ni AFAM sa personal. Well, sabi mo nga may passport na siya at pinakita mismo sa'yo. Sige, possible naman yan, okay, kumapit ka lang, baka nga pupuntahan ka na finally next year. Pero wait lang madam ha, ihanda mo lang sarili mo sa posibilidad nga na marami kayong katatagpuin ni AFAM dahil aminado kang pang-4 kang babae niya. Tsaka ka na lang magdesisyon kung tuloy ang relasyon nyo after nyo magkita ng personal. Magmasid ka muna kung talaga bang seryoso siya at ikaw lang ang pinuntahan. Be wise. Dapat alam mo ang flight informations niya. Then ikaw ang maghahatid at magsusundo sa airport.
Plus, monitor mo ang araw ng pagdating niya sa Amerika. Kasi base sa kwento mo, yung pamilyang Cantero ay friends lahat ni Afam sa Facebook. Meaning lang, mahigpit mong katunggali sa puso ni Afam ang babaeng Pinay na yon. Samantalang ikaw, hindi ka friends sa Facebook, di ba? Meaning, doon talaga siya seryoso. Kasi kung seryoso sana sa'yo, edi ikaw ang friend sa Facebook at hindi nakalock yung profile niya. Plus, ang family members mo ang friends din ni Afam. Basta maging matalino ka na lang, isip ang gamitin. Iligwak ang pagmamahal na yan. Kung talaga namang maswerte kang ikaw ang pipiliin ni Afam, edi congratulations, madam. Lagi mong tatandaan ang payo sa'yo ng nanay at tita mo. Yung buong pagtitiwala wag mong ibibigay. Kasi alam mo na ang buong pagkatao niya na sinungaling siya, mambobola at babaero din. At hindi porket maswerte kang pinili niya, ikampante ka ng hindi siya mambababae ulit. Kasi nga, naniwala ako sa kasabihang cheater ay cheater talaga. Ang 1% lang siguro ng mga lalaking cheater ang nagbabago talaga na maging loyal sa mga partners nila. Isa pa madam, malinaw na din sa akin bakit todo kayod siya. Kasi sa dami nyo ba namang sinusuportahan niya, akalain mo pang-apat ka. OMG, ang tindi ng Afam na yan ha. Dahan-dahan niyang tinutodas ang sarili niya. Well madam, the choice is yours. Kung tutuloy mo yan. Tama nga naman na yung payo sa'yo ng nanay mo, hindi nakakain ang pride kung pinapairal. Pero madam, hindi naman ibig sabihin na nagiging practical ka na para sa anak mo, ihahayaan mo na lang din na habang buhay ang sitwasyon nyo ay nakasandal kay Afam. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan si Afam sa buhay nyong mag-ina. You have to move. Sabi mo, undergraduate ka. Well, dapat tapusin mo ang pag-aaral mo. I'm sure mag-a-agree sa'yo ang Afam mo pag ganyan ang naging plano mo sa buhay. Tumayo ka madam, ibangon mo ang iyong sarili. Hindi pa huli ang lahat para magtapos ka. Don't waste the opportunity habang andyan pa si Afam mong nagsusuporta sa'yo. I am truly sure dahil bata ka pa, 24 ka pa lang. May iba ka pang direksyon sa buhay mo na mas better. Ngayon ka lang naman nagiging practical dahil hindi mo pa kayang mag-isa na wala si Afam. Kaya please, gumalaw ka, mag-aral ka, and at the same time, gumawa ka ng sariling paraan ng pagkakakitaan. Total, malaki na yung anak mo. Plus, andyan pa ang nanay mo na handa kang tulungan, di ba? So go, tuloy mo lang yan hanggang sa kaya mong tumayong mag-isa. My advice ay parang pagiging user, but yan lang as of now ang pwede mong gawin. Ang maging practical para sa inyo ng anak mo. Sino ba naman ako para magalit sa desisyong gagawin mo, di ba? Buhay mo naman yan, ikaw ang may control. At bilang isang ina, naiintindihan ko ang hugot mo sa buhay. Kung bakit mas pipiliin mong kumapit sa patalim, kaysa naman ang iyong anak ay magutom. Good luck madam, hangad ko ang pagbabago ng iyong buhay in the future.